Hey mga Spark, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan natin ang mga sikreto para maghabol ang lalaki sa validation mo. At kung handa na kayo, masarap po tayo. At muli, be inspired. At ang unang sikreto mga Spark upang maghabol ang lalaki sa validation mo is kung ayaw niya mag-effort, huwag mong pilitin. Yan ang unang sikreto dyan kay Inspired upang maghabol ang lalaki sa validation mo. Ang problema sa iba, kapag hindi nag-e-effort ang lalaki, ay pinipilit nyo. Dahilan kung bakit talaga namang sobra mong nababalidate ang lalaki at hindi na siya naghahabol ng validation mo. Diba? Isipin niya, talagang mahal na mahal ako ng babae na to. Talagang nagre-reklamo pag hindi ako nag-e-effort eh. Nagre-reklamo pag sobrang tagal ko mag-reply. Nagre-reklamo kapag hindi ako nagbibigay ng regalo. Nagre-reklamo kapag nakakalimot, di ba? Nakakalimot ako sa mga mahalagang araw sa buhay namin. At iba pa, di ba? Kung ayaw niya mag-effort, di ba? Eh, huwag mong pilitin. Ang lalaki, kung talagang mahal ka, kung talagang pataas ang value mo sa kanya, kung talagang pinapahalagahan ka, eh hindi mo na kailangan pang sabihan. Hindi mo na kailangan pang parinigan. Hindi mo na kailangan pang, di ba, pilitin. Dahil kusang kikilos yan, mag-i-initiate yan, mangunguna yan upang mag-effort sa'yo. Pero pag lalaki ay hindi nag-e-effort sa'yo, ay huwag mong pilitin. Sapagkat ka-inspired, mas lalo lang lalaki ang ulo niyan. Di ba? At isa pa, kapag hindi siya nag-e-effort sa'yo, anong dahilan? Ibig sabihin, bumaba ang value mo. Ibig sabihin, lalamig ang puso niya sa'yo. Ibig sabihin, nasa iba ang focus ng atensyon niya. Napakadelikado. Tapos, pipilitin mo pa, eh di mas lalong magiging malabo ang lahat. Pero kapag hindi siya nag-e-effort sa'yo, ipakita mo sa kanya na talaga namang hindi mo siya pinipilit sa bagay na yan. Nasa sa kanya yan. At dahil doon ka-inspire lalaki, mapapaisip kung bakit hindi ka nagagalit, kung bakit parang ayos lang sa'yo, kung bakit hindi ka namimilit, na talaga namang ka-inspire mag-effort siya sa'yo. Ibig sabihin lang yan, may isip niya, eh hindi na rin siya ganun kahalaga sa'yo. Eh hindi ka na rin ganun katakot na mawala siya. At hindi mo na rin siya ganun kamahal. Diba? Dahilan kung bakit gugustuhin ng lalaki ka-inspired na alamin ng totoo. At laging maghabol ng validation mo. At sa katagalan ka-inspired sa kakahabol niya ng validation mo, dahil nga wala kang pakialam kahit hindi siya masyado nag-e-effort sa'yo, eh doon hindi niya napapansin, nag-i-invest na pala siya, nag-i-invest ng pagmamahal sa iyo. Ang dating nagkulang o nawalang pagmamahal ay babalik. Ang talaga namang bumabang value mo sa partner mo, sa mister mo, sa boyfriend mo, ay talaga namang tataas muli. Ang lumabong attraction ay babalik. Ang bumabang interest ay tataas. Talaga namang ka-inspired, laging ganyan dapat. Huwag maghahabol lang talaga namang validation sa lalaki upang siyang maghabol ng validation mo. At dahil doon ka-inspired, lagi siyang mag-e-effort sa'yo. Lagi siyang mag-hahabol sa'yo. Magiging masaya ka. Mararamdaman mo ang pagmamahal niya. At magiging maayos kayo. Kaya yung iba dyan nahabol ng validation ng lalaki, itigil nyo yan. Sapagkat ka-inspired, nagmumukha kang naghahabol at nababalaw sa lalaki pagka ganyan ka. Since sa mga dapat nyong tandaan upang ang lalaki ay laging mag-effort sa'yo dahil maghahabol ang validation mo, huwag mong pilitin kung ayaw niya mag-effort sa'yo, ka-inspired. At ang pangalawang sikreto mga upang maghabol ang lalaki sa validation mo is kung nagmamatigas siya, hayaan mo siya. Yan ang pangalawa ka-inspired na sikreto dyan. Upang ang lalaki laging maghabol ng validation mo, laging mabaliw sa iyo. Diba? Laging talaga namang, laging makaramdam ng takot na mawala ka. Kung nagmamatigas siya sa iyo, sa kung anumang dahilan nyo, hayaan mo siya. Basta siguraduhin mo lang din na wala kang ginagawang masama at hindi ikaw ang nakagawa ng pagkakamali. Dahil napakapangit naman, ikaw pa yung nagmamatigas. Diba? Ikaw pa yung nagmamatigas, ikaw pa yung nanonood nito, pero totoo, ikaw naman ang gumawa ng masama, ikaw naman ang may pagkakamali. Gamitin mo yan, yung technique na yan, yung sikreto na yan, kapag siya ang may mali, kapag siya ang may kasalanan, kapag siya ang may pagkukulang, dahilan kung bakit kayo nag-away at nagkaganyan. Kung nagmamatigas siya sa'yo, hayaan mo siya. Kung ayaw niya mag-message, kung ayaw niya mag-text, kung ayaw niya mag-chat, kung ayaw niya mag-call, kung ayaw niya mag-reply, kung ayaw niya makipagkita, kung ayaw niya makipag-usap, hayaan mo siya. Kung nagmamatigas siya, hayaan mo siya. Upang hindi lumaki ang ulo niya,
Hindi mo siya ma-validate ng sobra. At hindi siya masyadong maging ma-pride. Diba kapag ganyan ay parang hinahabol mo kasi siya eh. Yun ang gusto niya. Pag nagmamatigas siya, habulin mo siya. I-validate mo siya. Ngayon, hayaan mo siya. Lalo na kung wala ka namang ginawang mali. At hindi ka naman nagkulang sa inyong relasyon. Di ba mga ka-inspired? Ngayon, kapag hinayaan mo siya, siya laging maghabol ng validation sa'yo. Kapag nagmamatigas siya, hinahayaan mo siya, sa katagalan ka-inspired, siya naman na maghahabol sa'yo. Kapag nagmamatigas siya at hinayaan mo siya, makakapag-isip-isip siya. Marirealize niya lahat ng pagkukulang niya sa'yo, at ang pagkakamali niya sa'yo, at ang halaga mo, at mas lalo siyang hahanga sa'yo. Sapagat makikita niya, at malalaman niya ang katotohanan hindi ka mag-aabol sa kanya, dahilan kung bakit siya ang laging makaramdam ng pangamba na tuluyang matapos ang inyong relasyon kung mahal ka pa niya. Wala siyang karapatang magmatigas, at hindi siya dapat magmatigas, dahil wala kang pakialam, dahil hinahayaan mo siya. Ka-inspired, lagi niyong tatandaan ang sikreto na yan. Pag wala kang ginawang mali, hindi ka nagkulang, wala kang ginawang masama, tapos siya pa'y may gana, siya pa'y may ganang magmatigas, hayaan mo siya. Tingnan natin kung hindi siya mapaisip. Tingnan natin kung hindi siya ma-curious o magtaka. Tingnan natin kung hindi ka magmukhang mysterious sa kanya. Tingnan natin kung hindi siya bumalik sa iyo, kung hindi siya maghabol sa iyo, kung hindi natin patulugin siya ng pag-iisip niya tungkol sa iyo. Ka-inspired sa mga sikretong dapat mong gawin upang ang lalaki ay laging maghabol ng validation mo. Hindi masira ang relasyon nyo. Hindi bumaba ang value mo. Lagi siyang mabaliw sa iyo. Ka-inspired. At ang pangatlong sikreto, Max-Part, para maghabol ang lalaki sa validation mo is huwag laging ikaw ang unang mag-text or chat. Ang pangatlong sikreto dyan, ka-inspired. Ka-inspired, ganun lang kasimple. Hindi yan ganun kasimple. Alam ko, napakahirap din yan para sa sitwasyon mo, lalo kapag mahal mo ang lalaki at namimiss mo siya. At nasanay kang ikaw unang laging naghahabol at talaga naman nagpaparamdam sa kanya sapagkat hindi mo siya matiis. Pero kailangan mo ngayong magtiis. Pero kailangan mo ngayong magsakripisyo. Pero kailangan mo ngayong magtiwala sa proseso. Pero kailangan mo ngayong maghintay, magtiyaga, maniwala, at gamitin ang bagay na ito. Upang mapilitan ng lalaking laging maghabol ng validation mo, dapat ipakita mo ka-inspired na kaya mo. Na may kakayahan kang magmatigas. Na hindi na siya sobrang ganun kahalaga sa iyo. Upang magpaka-humble siya, magpakumbaba siya. At siya naman ang laging magparamdam sa iyo. Kapag ikaw ang laging unang nagte-text, kapag ikaw ang laging unang nagchat-chat, kapag ikaw ang laging unang nagpaparamdam, nagme-message sa lalaki, ay talaga mang lagi mo siyang binabalidate. Kung lagi mo siyang binabalidate, bakit pa siya maghahabol ng validation mo? Kapag ikaw ang unang nagpaparamdam sa kanya, lumalaki yung ulo niya. At pili niya lagi kang naghahabol at atat sa kanya. At lagi kang naghihintay sa kanya. At hindi mo kayang mawala siya. Tataas ang pride niya. Masyado siya magiging komportable. Baka magmayabang pa yan sa'yo at magbago ang ugali at lumamig sa'yo. Talaga namang ka-inspired, magpakababae ka. Hintayin mo ang lalaking magpakalalaki sa'yo. Unang laging magparamdam sa iyo. Siyempre, paminsan-minsan, magpapaugaw din yung mauna. Pero kadalasan dapat, lalaki talaga ang unang nagte-text at nagchat-chat. Sa mamamagitan nun, ka-inspired, ay magiging balance in lahat. Palagi siyang mag-i-invest sa'yo, magmamahal sa'yo. Alam niyo ang kasabihan? Alam niyo ba ang kasabihan? Na dapat mas mahal yung lalaki. Diba? Dapat mas mahal yung lalaki. Dapat mas nagmamahal ang lalaki sa isang relasyon. Dapat mas nagmamahal ang lalaki sa inyong dalawa, sa relasyon nyo. Bakit? Dahil kapag mas nagmamahal ang babae sa isang relasyon, medyo delikado yan. Iba ang ugali ng lalaki kapag mas nagmamahal ka sa kanya. Pero talaga naman ka-inspired. Sa totoo lang, mas magaling mag-manage ng emosyon ng babae kaysa sa lalaki pagdating sa pagmamahal. Dahil kapag nakikita mo na talaga namang ka-inspired, mas mahal ka ng lalaki sa inyong relasyon, doon, nagiging pantay lang. Kasi mas mapagmahal ng babae. Napapantayan niya lang yung pagmamahal mo talaga. Na tunay at tapat. At dahil doon ka-inspired, dapat mong gawin ang bagay na yan. Hayaan mo siya mag-invest sa'yo.
Hayaan mo siya magparamdam. Mag-invest ng effort sa'yo. Maghabol ng validation mo. Laging mag-update sa'yo, laging magtanong sa'yo, laging mangamusta sa'yo, laging mag-message sa'yo, laging kumilos para sa'yo, laging mag-effort para sa'yo. Talaga naman hindi kanya makakalimutan. Lagi kanyang hahanap-hanapin. At lagi siyang matakot na mawala ka. Laging tataas ang value mo para sa kanya. Lagi siyang mag-aabol ng validation mo. At lagi kanyang mamahalin ka-inspire. At ang pang-apat na sikreto mga ka-inspired para maghabol ng lalaki sa validation mo is magkaroon ng sariling priorities at hindi puro siya. Yan ang pang-apat na sikreto ka-inspired upang laging maghabol ng validation mo ang isang lalaki. 'Di ba? Magkaroon ka ng mga priorities sa buhay, hindi puro lalaki, hindi puro love life, hindi puro siya, hindi puro ang mister mo, ang boyfriend mo. Dapat meron ka mga priorities din. Hindi dapat laging umiikot ang mundo mo sa partner mo. Nagpapakabisi ka din dapat sa ibang bagay. Dapat meron ka rin ibang pinagkakabalaan. Talaga man doon ang ubos din ng oras mo. Pero huwag ka rin magkukulang sa partner mo. Dapat sapat lang, dapat balanse lang. Dapat sakto lang, dapat marunong ka. Mag-manage ka ng oras mo sa talaga namang trabaho, pamilya, sarili at sa partner mo. Ganyan yan, diba? Ka-inspired. Alam kong matatalino kayong lahat. Alam kong kaya nyo mag-manage ng oras para sa mga bagay-bagay sa buhay nyo. Huwag kayong magkukulang sa alinman sa mga yan, lalong-lalo sa partner mo. Diba? Huwag ka rin susobra sa kung alinman sa mga yan, lalo na sa partner mo. Kapag sinobrahan mo ang oras na binibigay mo sa partner mo, sa boyfriend mo, sa mister mo, kapag sinobrahan mong attention mo sa kanya, hindi mo napapansin, hindi nyo nahalata. Hindi nyo nalalaman ng totoo na unti-unting manlalamig ang relasyon nyo sa katagalan sapagkat sobra-sobra na ang validation na binibigay nyo sa isa't isa. Kahit pa magkalayo kayo, kahit LDR pa kayo. Dapat nagpapaka-busy ka sa trabaho mo. Dapat priorities mo pa rin ang sarili mo. Nagsa-self-improve ka. Priorities mo pa rin ang anak mo, ang buhay mo, ang pangarap mo, ang negosyo mo, ang magulang mo, at iba pang bagay sa buhay mo. Huwag kang magkukulang sa kanila. Dahil bago pa dumating ang lalaking yan sa buhay mo, andyan na sila. Diba? Ngayon sa lalaki, dapat sapat lang. Ganyan yan, upang ang lalaki, laging mamiss ka, laging hanapin ka, laging maghanap sa'yo, laging maghintay ng text mo, makita niyang hindi siyang talaga namang laging nasa isip mo. Makita at maramdaman niya na hindi lang umikot sa buhay mo siya. Hindi lang sa kanya umikot ang buhay mo. 'Di ba? Mas lalong hahanga sa yung lalaki pagka ganyan. Ang lalaki andyan lang yan. Magmamahal sa iyo yan. Huwag mo lang kakalimutan ang sarili mo. Huwag mo lang kakalimutan ang buhay mo. Magkaroon ng mga priority sa buhay. Huwag laging lalaking nasa utak ka-inspired. Laging andyan yan upang mahalin ka. Mag-aabol ng validation mo, maghihintay sa'yo, magiging okay kayo. Yan ang tama sa isang relasyon. Ka-inspired. Panglimang sikreto mga ka-inspired para maghabol lalaki sa validation mo is magpaganda kahit anong mangyari sa inyo. Diba ka-inspired na sikreto at pinakahuli. Alam nyo mga ka-inspired, kung gusto mo na laging maghabol ng validation mo ang lalaki, talaga namang lagi kang magpaganda ano man ang mangyari. Upang lagi siyang maghabol sa'yo. Upang lagi niyang gustuhin na makakita ng magbabalidate mo sa kanya. Upang lagi niyang pangarapin na laging validation ang laging maramdaman niya sa iyo. Kasi kapag nagpapaganda ka, alam niyang marami na siyang kaagaw sa iyo. Alam niyang marami nang gustong umagaw ng validation mo. Oo, siya ang partner mo. Siya ang boyfriend mo, siya ang mister mo. Pero alam niya din kapag high value ka na, kapag mataas na ang talagang level mo, kapag ka talagang nag-improve ka, naging attractive ka, talagang maraming magkaagusto sa'yo. Hindi siya ganun ka hina upang hindi malaman yun. Alam niyang maraming mababayaw sa'yo, maraming magkaagusto, maraming didiskarte, maraming mangangarap, maraming manliligaw sa'yo. Dahilan kung bakit lagi siyang gugustuhin maghabol ng validation mo upang malamang siya pa rin laging laman ng puso mo. At hindi ang iba kahit gumanda ka ng gumanda sa buhay mo. Lagi kang magpaganda kahit magtalo kayo. Lagi kang magpaganda kahit ano man ang mangyari sa buhay nyo. Okay man ang buhay nyo, maaluwan, mahirap, masagana o kung ano man. Nasa kung ano mang parte kayo ng sitwasyong pinansyal at kahit pa ilan na ang anak nyo, kahit ano na ang edad nyo, kahit gano'n na kayo katagal sa relasyon, kahit pa nasan kayo nakatira, at kahit ano pa ang pinagmulan nyo, palagi kang mag-ayos, palagi kang magpaganda. Ano man ang mangyari, ka-inspired, lagi mo dapat isipin ang sarili mo. Kahit pa sabihin natin stress ka, kahit pa sabihin natin pagod sa trabaho,
Kahit pa sabihin natin kung minsan hindi na kayo masyadong nagkakaintindihan, humanap ka ng paraan, humanap ka ng panahon, humanap ka ng talaga namang sitwasyon na kung saan makakapag-ayos ka ng sarili mo, magpaganda kahit anong mangyari sa inyo, kahit anong mangyari sa relasyon nyo, ayusin ang sarili. Sapagkat ano man ang mangyari, isa yun sa pinakasandata mo upang hindi ka iwan ng lalaki. Isa yun sa pinakasandata mo upang lagi kanyang piliin. Isa yun sa pinakasandata mo upang laging talaga namang kayo ipaglabang kanya. Manatili siya sa iyo. Laging mahalin kanya, laging gustuhin kanya, laging ipaglaban kanya, laging mabalaw sa iyo, laging matakot na mawala ka, laging talagang hanapin ka, mamiss ka, talaga namang laging maghabol ng validation mo, laging talagang maghabol sa iyo lalaki. Sapagkat ikaw mismo hindi mo pinapabayaan ang sarili mo. Yan ang pinakasikreto din sa lahat, ka-inspired ang pagmamahal sa sarili. Sa pamamagitan ng laging mag-self-improve, laging magpaganda, upang laging ipakita sa lalaki na lagi mong mahal ang sarili mo, lagi siyang mag-aabol sa iyo. Ka-inspired. Naka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Please nyo pong kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na lang ng video na ito upang makatulong tayo sa iba. Sa mga hindi pa po nakaklik ng subscribe, click nyo na po yung subscribe, makasupport, click nyo po notification bell upang malaman nyo pag may bago kong upload. Sa mga gustong humingi ng payo at talagang makausap ako one-on-one at humingi ng advice tungkol sa inyong problema sa pag-ibig o partner, message lang po ako sa akin Facebook para sa coaching. Ayun po, i-check nyo lang po ako sa FB ko na yan. At kung hindi nyo ako ma-search sa FB, try nyo po sa Messenger, Alvin Capa, sa Messenger is search, at i-message nyo ako mismo magre-reply sa inyo. Maraming salamat, naka-inspired, at mag-iingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired.